Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na may kinalaman po ito kay Ripple or XRP at ang isa sa mga pinakamayaman na tao sa buong mundo. Yan, napakasikat na rin po niya. Siya po ay walang iba kundi ang tech billionaire na si Ginoong Elon Musk. Ayan. Ngayon, si Ginoong Elon Musk ay under fire po siya. Yan, ibig sabihin ay marami po ang nagagalit sa kanya. Yan po ang ibig sabihin ng under fire dito. Bakit kaya na maraming nagagalit sa kanya? At ang sabi rito ay parang meron parang siya po yung may kasalanan or parang sinisisi siya ayan sa pagkalat or pagdami ng mga scammers. Ayan, ano nga bang nangyari dito? Ano nga ba yung kanyang ginawa rito? Ayan, at bakit biglang dumami ang mga scammer lalong-lalo na dito kay XRP. Ayan, dumami raw po ang mga scammers ng mga XRP tokens. Ayan, hindi lamang po yung mga scam na ito ay hindi lang naman po nangyayari kay Ripple o XRP. Matalamak na rin ang mga scammers kay Shiba Inu. Ayan. Hindi lamang po kay XRP pero yun nga lang at ano nga ba ang nangyayari at bakit nadawit ang pangalan rito ni Ginoong Elon Musk. Ayan. At ano nga ba ang kanyang kinalaman rito sa mga scammers? Ayan, mga tauhan niya kaya ito? Ayan, pero malabo namang mangyari yan kung siya ang siya ang promotor or siya yung parang sa likuran ng mga scammers na ito ay si Ginoong Elon Musk pala. Ayan, pero hindi natin alam. Ayan, ang malalaman natin ay kung ano nga ba yung nangyari dito at maraming nagagalit ngayon kay Ginoong Elon Musk. Ayan, dahil sa paglaganap ng napakaraming scammers lalong-lalo na dito kay Ripple or XRP. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang linalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po mga ka-crypto, Elon Musk under fire for allowing XRP scam posts to proliferate. Yan po si Ginoong Elon Musk. Siya po ang base po sa aking last na check. Yan sa mga pinakamayaman na tao sa buong mundo ay siya po ang nangunguna. Siya po si Ginoong Elon Musk ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Isa po siyang tech billionaire. Yung kanyang source ng source of kung saan siya kumikita ng malaki ay sa technology po. Yan. Kaya po siya tinawag na tech billionaire. Yan. Sa kanya po yung SpaceX at saka yung Tesla. Yan. Yung Tesla ay ito po yung mga high-tech, advanced na mga cars, mga kotse. Ayan. Sila po yung gumagawa niyan. Yung baka alam nyo yung hybrid na kotse. Yan yung gumagamit ng kuryente, di kuryente at saka gasolina. Yan, meron pa siyang solar. Yan, solar na yan po yung yan napaka-advanced na mga kotse. Yan po yung product ng kanyang Tesla company. At yung SpaceX naman ay yan naman po ay space exploration yan, sa kalawakan. Ayan, nagla-launch po siya ng mga rockets para i-explore ang outer space. Yan naman po yung kanyang SpaceX. Siya na rin yung binili niya yung si Twitter. Yan, pero ngayon pinalitan niya na po ng pangalan na X. Yan, pinalitan niya na ng bakit kay X, napakasimple lamang. Yan, mahilig daw po siya sa mga X. Kaya yan yung kanyang isang kumpanya na SpaceX. Yan. Ayan po si Ginoong Elon Musk. Ayan, sabi dito ay new surge and XRP related scams on social
media platform X, raising questions about effectiveness of owner Elon Musk efforts to combat fraudulent activity. Ayan naman po pala yung mga scammer dito sa X platform ni Ginoong Elon Musk. Ayan, gaya na po ng sinabi ko kanina, yung X platform na ito na social media ay dati po itong Twitter. Ayan, mas kilala po ito ng uh, kilala po ito ng karamihan bilang si Twitter. Ayan, ngayon ay X na siya, si X platform. At marami daw po, talapak daw po ang mga scammers dito. Ayan, maraming nagsilabasan na scammers na may kinalaman kay Ripple o XRP. At mukhang ang nangyayari dito ay parang hindi ito pinapansin ng mga moderators. Yan, moderators po siguro yung mga nagmamanage dito sa X platform ni Ginoong Elon Musk. Yan, parang hinahayaan lamang siguro nila or parang wala silang magawa siguro para ma-prevent ito. Kaya dahil diyan ay maraming nabibiktima. Kaya parang binabatikos ngayon si Ginoong Elon Musk na kasi parang hindi siya gumagawa ng paraan para labanan ang mga scammers na ito. Ngayon po, sabi dito ay a new wave of XRP related scams on X, formerly known as Twitter, has crypto users up in arms. Ayan. Nagsidagsakan yung mga scammers dito sa X platform ni Ginoong Elon Musk. Ayan, dami po nila. Kaya syempre yung talagang mabibiktima rito ay yung mga walang gaanong nalalaman, yung mga bago pa lamang. Ayan, kaya mag-ingat po tayo. Kung bagong-bago po tayo dito sa mundo ng cryptocurrency, ay wag po tayong basta-basta magtitiwala. Lalong-lalo na kung pag yung isang lalong-lalo na kung pag ang bagay na ito ay hinihikayat ka na mag-invest or ipasok mo yung iyong asset sa isang platform. Yan, posts promising a significant XRP airdrop have proliferated, frustrating users who question the platform's ability to control spam and malicious activity. Yan, dami raw pong mga nagsisilabasan na mga post. Yan, promising yan, na sila ay magbibigay ng XRP na airdrop. Yan, sa mga hindi po nakakaalam kung pag sinabi po natin na airdrop ay libre po yan na ipamimigay nila. Yan, wala pong bayad yan. Makukuha mo lamang po yan ng libre. Kaya yan, matagal na po na umuso ang airdrop na ito noon pa. Lalong-lalo na nung nag-i-start pa lamang na mag-boom. Yan, nag-i-start pa lamang na mag-boom ang cryptocurrency. Lalong-lalo na yung mga bagong mga tokens, mga cryptocurrencies. Yan, sila ay nagbibigay ng mga airdrops. Ang kailangan mo lamang gawin ay ang mag-sign up, yan, mag-participate, ayan, sa kanilang mga requirements. Yan lamang po yung simpleng gagawin mo rito. Kung pag nakumpleto mo yan, ay maghihintay ka lamang ng siguro mga ilang araw ay i-release ito at ibibigay ang iyong airdrop na reward. Ayan. Pero ngayon, ay tinake advantage po ito ng mga scammers. Ayan, tinitake advantage po ito ng mga scammers. At ginagamit po nila yung mga sikat na mga cryptocurrencies katulad ni XRP. Maging si Shiba Inu ay ganyan rin po, ginagamit din po. Kaya yan, sasabihin ilalagay sa X platform na sila ay manghihikayat, lalong-lalo yung mga bago pa lamang. Ayan, napakadaling sila ay maakit. Yan, napakadaling maakit sa mga offers ng mga scammer. Yan, sasabihin nila sa mga post nila na sila ay magbibigay ng airdrop. Ayan, ay kailangan mong mag-participate dito. Ayan, at ang balak nila ay kukunin nila yung information mo, mga personal information mo.
Yan, sasabihin dito, kailangan mong fill upan. Ayan, kung pag gusto mong sumali sa isang airdrop. Ayan, ay ibibigay sa iyo yung maibibigay sa iyo na isang link. Tapos mapupunta ka sa isang website. Tapos sasabihin na may fill upan ka diyan na form. Yan, ilalagay mo naman yung mga personal details mo diyan. Yung iba diretso pa na hihingiin yung mga private keys mo. Yan, private keys mo, kukunin yan, ilalagay mo. Siyempre yung mga hindi naman, yung mga bago lamang na hindi talaga nila alam na mag-secure sa kanilang wallet ay ibibigay naman nila. Yan, at pagkatapos niyan ay yan, wala na. Kung pag nakuha na nila yan, mga information na information details ng kanilang biktima, ay magkakaroon na sila ng access sa mga wallets ng mga kanilang mga biktima at nanakawin yung mga laman nito. Kaya yan po yung nangyayari. Madalas na nangyayari sa mga scams. Ayan. Isa lamang po yung airdrop na ito na ginagamit nila na panghikayat, yan, pang-akit sa kanilang mga biktima. Ayan. Sabi dito ay crypto users are taking to the platform to express their disappointment with a notable influencer, Coach K Crypto. Yan, Coach K Crypto posting, Elon Musk, why do I see a 10 plus of these scam posts every day and yet they aren't being banned. Ayan, sabi niya rito, si Coach K Crypto. Ayan, araw-araw daw po niyang nakikita na may mga scammer. Yan, nagpo-post dito kay X platform. Yan, at ang dami daw po ng nagsisilabasan, spam. Ayan, parang spam na rin po na tuloy-tuloy lamang itong lumalabas post everyday, kada araw. Tapos yan pa yung makikita mo araw-araw. At mga kagagawan ito ng mga scammer. Ayan. At ang tanong ni Crypto K dito, ni Coach K Crypto, ay bakit parang walang nangyayari, parang hindi sila nababan. Ayan. Parang mas lalo pang dumarami. Ayan po yung complaint ng isang crypto user dito sa platform na si X. Ayan. Musk failed anti-scam effort. Despite Elon Musk's assurance that X has eradicated 90% of scam, crypto users argue otherwise. Ayan, meron daw pong inilabas na pahayag dati si Elon Musk na na-eradicate na daw po nila ng 90% yung mga scammers yan dito sa kanyang X platform. Ayan, 90%. Kung pag 90% po yan ay ibig sabihin po ay halos wala ng scammer dito. Yan, ganyan po ang ibig sabihin yan kung pag 90%. Kukunti na lamang. Pero base po sa mga nauobserbahan ng mga users ng X platform ay talamak. Sobrang dami. Parang nadagdagan pa yung mga scammers dito. Kaya yan pala ang naging dahilan kung bakit under fire. Maraming nagagalit ngayon kay Ginoong Elon Musk kasi parang hindi po totoo yung kanyang sinabi rito na 90% ng mga scammers ay wala na raw. Multi-reports indicate that fraudulent activity, particularly involving crypto, has hardly diminished. Yan na nga. Maraming mga reports daw po dito, ayan, multiple reports na ang mga fraudulent activities na ito ay tuloy pa rin at hindi pa rin nawawala. Musk had previously claimed to have made a dramatic improvement in the platform's capability to detect and remove malicious actors. Yan po yung sinabi ni Ginoong Elon Musk na meron daw pong kakayahan ang X platform na i-detect tsaka tanggalin yung mga malicious or parang yung mga kagagawa ng mga scammers. Yan, yung mga scammers. Meron daw pong itong system. Yan, program po siguro ito
na nagdi-detect. Pero kasi kung pag-program po kasi ito, ay yung mga gumagawa nito, yung mga bad actors na ito, ay pwede po silang makahanap ng parang loophole or parang butas para malusutan nila yung system na ito. Yan po ang ang pwedeng nangyari rito. Maaring maraming butas yung system dito na naka-implement kay X platform. Kaya maraming nakakalusot na mga scammers at hindi po sila nababan. Yan, maliban na lamang kung pag ang gagawin nila rito ay manual ban. Yung mismong tao ang gagawa sa pag-check. Pero napakagastos po nito. Kasi manpower po ito. Kailangan pong bayaran ni Ginoong Elon Musk yung mga tao na magma-manual checking. Yan. Tsaka manual ban sa mga bad actors or mga scammers na gumagamit dito kay X platform. Ayan. However, users continue to fall victim to scams, some tagging Musk in their complaints. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po na marami ang nabibiktima rito sa X platform. Kaya tinatag po nila yung pangalan ni Ginoong Elon Musk. Yan, kung pag tinatag po nila yan, lalong-lalo na kung maraming mga users ang nagtatag kay Ginoong Elon Musk sa pangalan ni Ginoong Elon Musk, ay mapapansin po niya ito. Yan, mapapansin niya ito at malalaman niya na marami na palang nabiktimang tao. Kung isa ka po sa mga nabiktima ng mga scammers gamit ang X platform, ay yan, itag mo na rin po si Ginoong Elon Musk para at least madagdagan yung bilang ng mga nagtatag at mga nabiktima, para mapansin ito ni Ginoong Elon Musk at mas tutukan niya ang problema na ito sa kanyang X platform. More attention, more scams. Ayan, kung mas marami raw pong mga attention, ay mas marami na ring mga mai-scam dito or maluloko. Ripple has always been a prime target for scammers due to the popularity of the XRP token. Ayan, sikat na po kasi ang XRP. Ayan, kaya yung target ng mga scammers ay yung mga sikat na mga cryptocurrencies. Ayan, yung mga sumisikat. Kaya nandyan na rin po sina Shiba Inu. Ayan, sikat na sikat. Yung alam nila na maraming mga investors dito na sumusuporta. Ayan. Siyempre yung mga bagong lumalabas na rin na alam nila na maraming nagkaka-interest dito. Ayan, katulad ni Pepe. Ayan, bagong bago, tapos nakita nila na talagang maraming tao, maraming investors ang nagustuhan ito. Kaya yan po yung mga ginagamit or tinatarget ng mga scammers. However, in recent months, there has been an uptick in scams due to increased media attention surrounding Ripple's legal victories and upcoming celebratory events. Ayan. Yung nangyari po kasi dito kay Ripple, yan, ay nagkaroon po ng parang sumikat po ulit si Ripple. Ayan, naging laman po siya ng halos mga balita kasi panalo po siya sa kanyang unang kaso. Ayan, yung yung may nagaganap po kasi na kaso sa pagitan ng Ripple at ang SEC. Ayan, sa unang kaso, sa unang korte, ay panalo po si Ripple. Ayan, nanalo si Ripple, kaya nagkaroon ng interest ang mga investors dito kay Ripple. Yan, maliban dyan ay talagang si Ripple ang naging laman ng mga balita dahil sa pangyayari na ito. Pero nag-appeal po kasi ang SEC at yan, may pangalawang kaso po ulit na nangyayari. Pero ayan, sa pangalawang kaso na ito ay mukhang mananalo po ulit. Parang panig po ulit ang korte dito kay Ripple. Kaya ayan, ang dami pong talagang pinag-uusapan po si Ripple at marami nang nagkaka-interest dito kay Ripple. At yan po ang dahilan kung bakit sinasamantala naman po ito ng mga scammers. Yan, naggamitin si Ripple.
Yan, this heightened profile appears to be drawing more bad actors who see the fervor around Ripple and XRP as an opportunity to exploit unsuspecting investors. Ayan, nakikita raw po ito ng mga scammers. Yan, yung magandang yung ipinapakita ngayon, yung ng profile. Yan, magandang profile na ipinapakita ni Ripple sa ngayon ay nakikita raw po ito na isang paraan para i-exploit or gamitin ng mga scammer para lokohin ang kanilang mga biktima. Yan ang sama ng mga scammers. Ngayon, ang masasabi ko rito ay nasa sa atin pa rin po yan. Huwag naman po nating sisihin si Ginoong Elon Musk. Yan. Sa tingin ko naman ay gumagawa pa rin sila ng patuloy lamang na gumagawa sila ng paraan. Sa tingin ko ay alam niya na ito yung nangyayari ngayon dito sa kanyang X platform. Pero sabi nga nila, hindi po tayo mai-scam kung hindi po tayo magpapaloko. Ayan. Mai-scam po tayo kung pag tayo ay magpapaloko lamang. Ayan, yung iba kasi ay kinakagat nila yung mga scammers, yung alok ng mga scammers. Sapagkat sila ay umaasa na totoo ito, na ito ay legit. Yan. Pero yung golden rule ay wag po nating pagkatiwalaan. Yung sabi nila, if it's too good to be true. Yan. If it's too good to be true, ay iwasan po natin yan. Kasi kung pag may isang scammer, ayan, pag sinabi niya na ibigay mo sa akin yung private keys mo, yan, private keys mo or mga seeds mo sa wallet mo, at lalagyan ko ito ng laman na 100 na XRP token. Yan. Ganyan po. Tapos yung mga iba ay parang ibibigay nila na at aasa na tutupad yung scammer sa kanyang alok na sinabi rito. Kaya yan yung mga nangyayari. Meron silang mabibiktima dahil sa sobrang dami ng mga tao. Yan. Kaya nasa sa atin na rin po yan na yan, gaya ng aking sinabi kanina na if it's too good to be true, ay iwasan na natin yan. Kailangan po nating iwasan yung mga ganyang bagay. Kasi kung pag hindi po tayo marunong na hindi tayo marunong na umiwas sa mga ganyang bagay, ay patuloy po tayong mabibiktima ng mga scammers ng paulit-ulit. Yan. Maski nakagawa pa si Ginoong Elon Musk ng system para mahuli at maban yung mga scammers na ito, sa tingin ko ay hindi pa rin sila titigil. Hahanap sila at hahanap ng paraan, ng ibang paraan. Yan, para makapag-scam ng kanilang mga mabibiktima. Kaya nandyan na po yan. Sa tingin ko ay hindi po talaga matatanggal ang scammers. Nandyan, or mga tinatawag nila po ngayong mga bad actors. Nandyan po at nandyan sila. Kaya ang pwede pong ang pinaka-effective na masasabi kong paraan para maiwasan ito ay nasa sa atin po yan. Nasa ating mga sarili. Kaya yan, wag po tayong yung golden rule natin na if it's too good to be true, ay iwasan na lamang po natin yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito. Ayan, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.